Lumaki ako na may isang piraso ng lupa sa probinsya na laging pinag-uusapan, pero hindi yung tipong ipinagayabang. Doon nakatayo yung lumang bahay ni lolo at lola. Sa amin, ramdam agad kung sino ang may boses. Si tita yung sanay mag-lead at pinapakinggan ng mga matatanda. Si papa tahimik, pero siya ang naiwan sa probinsya most of the time para magbantay at mag-ayos ng bahay. Nung buhay pa sila, si papa ang nag-aasikaso kapag may kailangan. Bubong pagtag-ulan, gamot, pabili sa bayan. Si mama tumutulong din kahit hirap kasi may trabaho si papa at may mga anak pa kami. Walang malinaw na usapan kung kanino mapupunta ang property. Ang nangyari, habang hindi pa malinaw, si papa muna ang nagbabantay at sumasalo ng repairs. Namatay si lolo muna, then si lola after a few years. After that, nag-iba yung tone ng gatherings. Dati okasyon ang dahilan. Ngayon, palaging may pahaging tungkol sa lupa. Ano na gagawin dyan? Sayang kung pababayaan. Walang diretsong meeting, pero ramdam mo na may gustong magkontrol. During that time, si papa pa rin yung nandoon. Si tita umuuwi minsan, may handa, may pasalubong, at may dating na siya yung may final word. Wala akong issue nun. I thought normal lang na respetuhin ang panganay. Nag-shift lahat nung nagkasakit si papa, biglaan. Nung mga huling buwan, puro hospital, trabaho, at utang ang mundo namin. Nung namatay siya, kahit adult na, iba pa rin pag nawala yung parent na alam mong may uuwian ka. After the burial, si tita yung nag-take charge sa maraming bagay. Siya yung kumausap sa ibang kamag-anak. Siya yung nag-coordinate ng pagkain at bisita. I appreciated that at the time, pero later, yun din yung naging reason ng iba para sabihin na siya ang nag-ayos, kaya siya ang masusunod. Parang pag tumulong ka once, automatic authority na. May paulit-ulit na reminder from relatives. Huwag niyo na muna guluhin yung usapan sa lupa. Isang problema lang muna. Ang dating, bawal itanong. Pag nagtanong ka, greedy ka agad. Kaya tahimik muna kami ni mama. We focused on surviving. Habang lumilipas ang months, may naririnig akong kwento. Si tita na raw nag-aayos para hindi na kayo mahirapan. Buti naman, may gumagalaw. Laging may kasunod na, respeto na lang, panganay siya. Parang settled na kahit wala kaming nakausap. Months later, umuwi ako sa probinsya to clean the house. Pagdating ko, may bagong padlock sa gate. Nagtanong ako sa kapitbahay. Sabi niya, pinapalagay ni tita, baka raw mapasok. It sounded protective, pero it also felt like a claim. Yung bahay na dati bukas sa amin, biglang kailangan ng permission. Tinawagan ko si tita. Maayos akong nagsalita. I asked for a spare key para kapag uuwi kami ni mama, makapaglinis at makasilip. Sagot niya, calm but firm. Wag muna. May naka-assign na dyan. Basta wag niyo munang galawin, may inaayos pa. Yung wag niyo munang galawin ang tumama sa akin. Parang biglang hindi na kami kasama. A week after, may birthday gathering sa isang tito. Doon ko unang narinig na diretsahan. May kamag-anak na lumapit kay mama at sinabi, "Sis, si ate na ang bahala sa lupa. Para wala ng gulo, hayaan niyo na."
Hindi siya bumulong. Parang announcement. Si mama ngumiti lang pero halata na pagod. Pag-uwi, sinabi ni mama na may nakakausap siyang elders na ang framing nila ay dahil panganay si tita, siya raw ang natural choice. Tinanong ko si mama kung bakit hindi kami kasama. Sagot niya, ayoko na ng gulo. Pagod na ako. Gets ko yon. Pero may naiwang bigat sa akin. Not because I want everything, but because parang na-erase yung years na si Papa yung nandun. Siya yung nag-alaga, siya yung sumalo ng responsibilidad. To be clear, di ako humihingi ng lahat. I'm not asking anyone to pick sides. Ano ang plano, ano ang role namin, at paano kami makakadalaw at makaka-maintain ng lugar. Basic access, basic communication. I tried talking to cousins privately. Some said, ang hirap kasi pag maraming may say, mas okay na si tita na. Some got defensive. Then one said, baka kailangan niyo lang ng pera kaya kayo nag-iingay. That line hurt. I work. We are not rich, but we're not desperate. Still, ang bilis na lang mag-assume. I asked tita again, requesting a family conversation. Simple lang. Can we sit down, clarify roles, access, at future plans? Her answer, malinaw na. Nakapag-decide na ang matatanda. Respeto na lang. Kung hindi mo maintindihan, problema mo na yan. Walang sigaw, pero ang lamig. Parang hindi ako pamangkin. After that, binagsabi na nagkakalat daw ako. That I'm turning relatives against each other. I was shocked kasi I barely spoke to anyone beyond direct questions. Pero sa pamilya namin, even asking can be labeled as panggugulo. May older cousin na nag-message sa akin, mahaba, parang sermon. Bata ka pa, hindi mo alam ang bigat ng decisions. Si tita ang nagayos ng maraming bagay. Huwag kang ingrato. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, bitawan mo na. I wanted to explain, pero alam ko kung paano yung babalik sa akin. So I replied politely, salamat. Gusto ko lang malinaw na usapan. One weekend, umuwi ulit ako kasama si mama. We didn't announce it. We just wanted to see the place. May caretaker na. Respectful siya, pero halatang may instruction. Ma'am, sir, bawal daw po kayo sa loob. Dito lang po sa labas. My mother froze. She looked embarrassed, like she was being corrected. On the way home, si mama umiyak ng tahimik. She said, anak, nakakahiya. Doon ko na-realize kung gaano kabigat yung hiya. It's not just fear of gossip. It's the feeling na wala kang karapatang magsalita kahit ikaw yung nasasaktan. I told a few relatives what happened, hoping they would at least agree na hindi dapat ganon. Ang sagot ng iba, baka protocol lang. Hayaan mo na para walang eskandalo. May nagsabi pa, kung gusto mong bumisita, dumaan ka na lang kay ate. Parang normal lang na humingi kami ng permiso sa sarili naming pamilya para makapasok. Doon ako lalo nalito kasi hindi naman ako naghahanap ng confrontation. I'm asking for clarity and basic respect. Pero yung sistema sa paligid ko parang nakaset na whoever speaks the loudest and carries the panganay title gets to decide. I sent one last message to tita. Short, respectful, no accusations. I asked for a family meeting with elders present
para malinaw ang expectations at communication. Her reply, hindi na kailangan. Tumigil na kayo. After that, she blocked me. Now I feel stuck. If I let it go, parang tinanggap ko na okay lang na i-shut out kami quietly. If I keep asking for a conversation, I become the problem, the one who doesn't respect elders. I'm trying to be reasonable, but hierarchy decides who gets heard. I also keep thinking about my father. He hated conflict, so maybe he would tell me to stop. Pero he took care of that place like it mattered. He fixed things so we could come home to something stable. That's why it hurts that we can't even enter now without permission. So, I'm asking here, am I wrong for wanting a calm, direct conversation and basic respect that goes both ways? Is it selfish to insist on being included? Or is it normal to feel upset when you're treated like a visitor in a place tied to your parents' life? I'm not asking for tactics. I just want to check my own judgment before I decide whether to keep trying to talk or to step back for my mother's peace. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.